Yun, isang magandang umaga sa ating lahat mga ka-MUG. At siyempre sa ating mga kabatas at siyempre sa ating mga ka-UB. Muli po isang welcome sa panibago nating video reaction from your Lolo Mag. So dito po panoorin po natin to si Kuya. Ito ni-live to kagabi ni Mang Rene. Pero iba yung content na ni-live niya. So iba rin to. Dito po gigil na gigil itong si Kuya kay Rapi Tulfo. Well, malalaman rin niyo kung bakit. Pero bago yan, sa munang patalastas. Balat sibuyas ka, social media ang taguan, Diyos na buhay ang takbuhan, ang pundasyon sa tamang pagtanggol. Tulfonatics Premium Vlog Starter Feeds, siksik sa cloud chasing para lumaking mangmang, pabigat at palaging iyakin. Dahil troll at iyakin silang bata. Pagkulang sa pansin stage na sila, Tulfonatics Vlog Starter Feeds. Alright, yan. Well mga ka-MUG, mga kabatas at mga ka-UB, sana supportahan niyo po ako dito dito sa aking project. Alam niyo, marami kasing lumalapit sa amin sa group na humingi ng tulong, may mga may sakit. So anyway, noon pa naman po, mga may sakit na talaga yung tinutulungan namin, and hindi po kami nanghihingi ng tulong kung kanino man. Meron man po nagbo-volunteer, yun, tinatanggap po namin. Ano po? And siyempre, ito, pinagsisikapan po namin na kumita, para lang may abot kahit konti dun sa may kamag-anak na may sakit, para kahit mambili man lang ng gamot. Ano po? So yun, maraming salamat sa inyo. Tuloy natin tong kay Kuya. Yan. So galit na galit nga po itong si Kuya kay Rapi Tulfo, at hinamon pa po niya sa luneta. Basagan doon ng bungo. sorry for the word. Pero panoorin natin. Yan po yung pambukad natin. Ayon po dito sa aking obserbasyon, na sabi ko nga, kung may bastos sa senador, ay ito na yatang si Rapi Tulfo ang pinakabastos. Aray! Grabe. Pero kitang-kita naman po kasi ginagawa itong si Rapi Tulfo sa Senado. Diba? Bukod sa pagka-grandstanding, diba, nambabastos talaga. Kita naman po nating lahat yan. At hindi naman po may tatanggi yan. May video And ang masakit dito, yung mga Tulfonatics na bulag, natatanga-tanga. Parang tuwang-tuwa pa sila na ginagawa yun ni si Rapi. Diba? Tuloy natin. Ay, bakit ko nga po ba nasabing pinakabastos sa senador ito? Una, wala ka pa namang napapatunayan. Aray ulit. Wala ba napapatunayan? Well, may nagawa na bang batas? Dun sa mga hiniring niya. Di ba ini-aid of legislation yan yung sa Senado, di ba? Yung mga hiniring niya, meron na bang nagawang batas? Di ba wala pa? Kaya tama si Kuya Tanong niya meron na bang napatunayan? Okay, tuloy. Na korupsyon ay ganyan kada umasta, hihiyain mo yung mga resource person ninyo. Ito na nga po yung lagi kong sinasabi, na dapat yung mga ganyan, hindi nyo na sinisipot yan. Lalo na dyan sa Kongreso, huwag nyo nang siputin. Tama. Even sa RTIA, dapat hindi na sinisipot ng mga iniimbitahan na inaakusahan ng mga nagsusumbong. Or even yung tawag, hindi na dapat sinasagot. Kahit yung mga pulis. Diba? Pinapahiya lang pag hindi na gusto nyo sagot. Diba? Unang-una, hindi pa man kayo guilty, ay hinahatulan na kayo itong mga animal na ito. Kaya ito yung mga... Sakto. Galing ni Kuya. Tuloy. mga bastos na mga mambabatas.
Ganon din dyan sa Kongreso. Di ba't napakarami rin mga bastos dyan? At halos lahat na. Sabi ko nga, wala kang mapili rito sa mga animal na ito eh. Pangalawa, kung okay sana kung ito ay yung mga ganong style nito ay nangyari na po ito eh. Yung pangbabastos ng mga senador diyan, kunin ko lang ho, i-refresh ko lang yung inyong mga isipan. Noon pong hearing diyan dati, itong si Angelo Reyes, yung Chief of Staff ng AFP, yan, si Angelo Reyes. Binastos din po yan ni Trillanes dyan sa Senado. Oo, yung nagbaril sa sarili, no? Kay Gloria Macapagal Arroyo yata yan. Anong nangyari? Hindi pa natatapos yung investigasyon sa kanya. Pumunta doon sa puntod ng nanay niya. Doon mismo sa puntod ng nanay niya. Binaril niya ang sarili niya. Sa sobrang kahihiyan. Na wala pa naman, hindi pa naman napapatunayan. Ay itong ginawa ni Rapi Tulfo dito kay Carlito Galvez. Maliwanag po na nag-iimbestiga pa lang kayo pero hinatulan nyo na yung tao. Kahihiyan po yan ang pamilya nila. Tama. Buti na lang strong si Mr. Galvez. No? Imagine babasusin mo yung taong ang taas ng pinag-aralan. Tapos ikaw, naging senador ka lang dahil binoto ka ng taong bayan. Ng mga Tulfonatics na tatanga-tanga. Tapos, wala ka namang pinag-aralan. Wala ka namang tinapos. Babasusin mo yung taong, di ba? Kaya rin. Hindi nyo man lang isinaalang-alang ang kahihiyan ng pamilya nito. Okay na siguro kay Carlito Galvez, pero paano may pamilya ito? Ano na lang ang sasabihin ng mga kaibigan ng mga anak-anak nito, mga apo nito? Diba? Inimbestigahan yung lolo nila, inimbestigahan yung tatay nila sa korupsyon na wala pa namang napapatunayan. Ito na nga po yung sinasabi ko lagi. Naakala ninyo dyan sa Senado, akala ninyo dyan sa Kongreso, mga siga na kayong mga diputa kayo. Yan ay yung madalas kong sinasabi. Ang bigat magbitaw ni Kuya ng salita. Di ba? Mapriso ka dong. I think masasama to sa batch 3. Grabe. Tula rin. Oh. Sige, panindigan mo yung pagiging siga mo. Isipin nyo mga kababayan, hindi ba't nagsiga-sigaan din itong animal na ito noong hearing sa PCSO, yung sa luto-luto na yan. Unang hearing, akala mo lahat. Grabe doon sa animal. Lahat. Gagawin ko lahat. Kahit na gumastos ako, mag-hire ako ng private detective ko. Private investigator ko. Oh, di ba? Di ba nag-grandstanding siya na papaimbestigahan niya yung PCSO using his own money. Mag-hire siya ng private detective para lang mapatunayan, no? Na may korupsyon sa PCSO. So, ngayon, ano nangyari? Gagamitin ko lahat yan, NBI, police at sundalo, gagamitin ko. Kahit na gumamit ako ng sarili kong pira, makapag-hire ng private investigator. Galit na galit din ito. Pero, second hearing wala na. Pero itong PCSO nito, maliwanag yung corruption dito sa PCSO nito. Bakit nawala yung kasigaan nito? Ha? Bakit tumahimik ka? Ngayon, ibubunton mo rito kay Carlito Galvez. Ano yan? Another 1 billion? Oh. Pero nagtatanong lang naman si Kuya. Ibig sabihin, binigyan ng PCSO ng 1 billion si Rapi Tulfo para manahimik? Oh my gosh. Tulfonatics. Di ba? Nagtatanong lang. Pero
May point si Kuya. Bakit nga naman nanahimik sa issue ng PCSO? Yung pangalawang hearing, ang bait-bait niya, napansin ko rin. Di ba? Right. Nagtatanong lang ako. Kasi talagang mga kun kayo mga bastos to talaga kayo dyan Wala na kayong ginawa Tanggal na ng salamin si Kuya. Gigil na. Dyan. Sa hearing ninyo niya, sinasabi nyo in aid of legislation. Para sa akin, hindi po in aid of legislation yan. In aid of lagay. Yan lamang po ang masabi ko dyan. Dahil yun naman talaga ang lumalabas sa mga Grabe! In aid of lagay. Oh my gosh. Investigation na yan. Itong Mel Robles ng PCSO, maliwanag na may korupsyon. Bakit hindi mo itinuloy yung pag-iimbestiga diyan? Napakaraming mga nag-imbestiga, napakaraming dapat na mga violation itong general manager na itong si Robles ito. Pero ba't tumahimik ka? Hindi ba't... Tama, di ba? May point. Kasi kung walang korupsyon, bakit nanahimik si Rapi Tulfo? Diba? Gigil na gigil siya nung una sinigot-sagot lang siya ni, di ba, ni Mel Leonario? Okay. Yung sinasabi na inareglo ka ng 1 billion, ay totoo ba yun? So, grabe kalat na kalat yung 1 billion na no? So parang may katotohanan yan, no? Pag ganyan, kasi diba, pag may usok, may apoy yan. Kasi hindi lang siya ang nagsasabi nito na may ilagay na tinapala ng 1 billion yung bunganga ni Rapi Tulfo. Diba? Yang kasiga mo na yan, bakit hindi mo tinuloy-tuloy yung pagiging siga mo kay Mel Robles? O, diba? Dito kay Galvez naman. Sige. Dahil ang iyong basihan yung mga baril-baril. Di sana ikaw ang nagpalabas ng ebidensya na kung saan yung nag-iimbestiga dapat ang magpalabas ng ebidensya, hindi yung iniimbestigahan. Dahil kagaya nung ginawa nung Amy Marcos na yan, na nung itinanggi ni yun nga, di ba? Pinagbibintangan niya si DND secretary. Tapos pinaglalabas siya ng ebidensya na hindi siya korap. My goodness. Rapi Tulfo, what's wrong with you, man? Sino yung unggoy na nag-PIPA na yan si Onyate na yan. Nung itinanggi niya na hindi raw sila nagkikita ni Romualdez. Yun, pinakitaan ni Amy ng litrato, nakatunayan ay magkakasama sila at yung oras na yun at araw na yun. So, hindi na nakatanggi si Onyate. Inamin na lang niya. Ganyan dapat. Oo nga tapos hindi niya inatinan yun Dapat doon siya nagsiga-sigaan, di ba? Bakit hindi siya umattend doon sa hearing na yun? Di ba? Tuloy. So ngayon, sa ginawa mong yan, walang matutuwa sa iyo, Rapi Tulfo. Masyado. Meron. Yung mga bulag na Tulfonatics. Masyado kang siga dyan. Madalas kong sinasabi nito, lahat ng mga siga dyan ng mga politiko, harapin nyo ako. Madalas ko sinasabi yan. Ibuntun ninyo ang pagkasiga ninyo sa akin. At sisiguraduhin ko sa inyo, dudurugin ko mga ulo ninyo. Grabe si Kuya. Galit na galit. Rapi Tulfo. Harapin mo raw to.
Oh, ito yung harapin mo. Di ba? Mas malupit to. Kasi si Atty. Libayan, may basihan. Di ba? Yung mga sinasabi niya. Copyright infringement, hindi naman gagamit ng video kung alam niya makakasuhan siya pero nakasuhan pa rin. Ito, hinahamon ka. Di ba? Tuloy natin. Buha ka ng ina nyo. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo. Maliwanag. Yung PCSO, may lagay na dyan. Maliwanag na yun. Dahil hindi mo na inimbestigahan. Wala ka nang inilabas yun. O ito, nag-aakusa na siya. Ha? Pero kuya, nakakatakot yung ginagawa mo. Nag-aakusa ka na. Di ba? Well, base yun sa observation niya. Which is yung sa observation niya, may point. Di ba? Tuloy. Executive session na yan, wala na. Ano pag-iisipin namin? Ano yan? Nagsongka-songka lang kayo doon sa loob ng executive session? Kayo ni Coco Pimentel? Sungka-sungka. Napapaghalata kayo, hindi naman kami ganun kabobo. Katunayan, Yes, hindi kami ganun kabobo. Hindi tayo ganun kabobo. Diba? Obvious naman kasi na bigla nga naman tumigil. Bigla nga naman lumambot yung katigasan ni Rapi Tulfo. hinalal lang kayo ng mga tao kasi nga sikat nga kayo, di ba? Kagaya mo, Rapi Tulfo. Ang laki mo, ang dami mong Hindi lang sikat, inihalal sila dahil umaasa itong mga Tulfonatics, di ba? Na gagawa ng maayos bilang senador, itong si Rapi Tulfo ay wala eh. Parang ginawa lang RTIA ang Senado. Puro grandstanding. Wala pa naman na ipasang batas. subscribers. Natural, maraming bubuto sa iyo. Dahil yung mga pagtulong mo kuno, pagtulong mo kuno sa mga nangangailangan. Pero hindi yun eh. Dahil madalas ko rin sinasabi rito, yung ginagawa mo, kung gagawin ko rin yun, lahat na lang na mag-asawa, lahat na lang na mag-girlfriend, lahat na lang ibubuyang-yang ko dyan sa YouTube channel ko. Sorry. Grabe. Meron pa kuya, yung mga kabitan. Adi marami din ako subscribers. Tama naman. Yung mga sinasabi mong tinutulungan mo ng mga kung ano-ano, yung mga binibigyan mo ng tulong dyan, kung anong gamot-gamot dyan, mga bigas-bigas na yan, grocery na yan, ay kung yun din ang gagawin ko, marami din ako subscriber. Kung yun lang ang batayan natin. Ayaw din ni kuya sa poverty porn. Diba? Ayaw din niya na exploitation. Unang-una kasi, akala lang ng tao sa biglang tingin, mga kababayan, kaya yung susuriin natin, hindi lahat ng kumikinang ginto, kagaya nito. Ayan. Hindi lahat ng kumikinang ginto. Ano nga ba ito? Ay di tanso. Naloko mo rin ako ng kuya. Akala ko ginto yung suit mo. Sabi ko, yaman na ito. Ganda yung ginto sa Lego. Pala tanso. My goodness. Hindi lahat ng siga ay talagang siga. Ibig sabihin, siga-sigaan lang kuya. 'Di ba? Pero pag nakakita ng, 'di ba? Kagaya na sinabi mo kanina, kung totoo nga na natapalan ng 1 billion, nawala yung pagkasiga. So hindi totoong siga nga. Marami diyan nagsisiga-sigaan. Pero ako,
Siguro, sabihin na natin nagsisiga-sigaan ako, pero tanggapin niyo mga hamon ko. Sinasabi ko, dyan tayo sa Luneta na magkaalaman tayo. Sa Luneta raw! Sa Luneta raw, Rapi Tulfo! Tulay! Nung dudurugin ko ang ulo. Dudurugin ang ulo. Ang hard. Oh my God, tulay. Di para kayong sumugba sa kwan. Para kayong mga gagamba na sumugba sa apoy. Siguro to si Kuya, ano to? Kasi hindi to magsasalita ng ganito, walang kakayahan to eh. Di ba? Hindi natin alam, no? Ang lupit eh. Ang hard. Tuloy. Nakaka-rendi lang. Buisit kayo. Kagaya na nga lang yung mga lagay-lagay dyan. Iimbestigan yung lagay-lagay. Saan ba galing yung So dapat ngayon pala, imbestigahan din ng Senado. Diba? Kung totoo itong sinasabi ni Kuya, dapat mapaimbestigahan din ang Senado. Diba? Paimbestigahan din si Rapi Tulfo. Ang problema nga, yung kuwaranto hindi umuusad. Bakit? Yung kuwaranto ni Rapi Tulfo, diba? Bakit hindi umuusad? Yan ang tanong. Ano meron? Tuloy. Pinanlagay ni Mel Robles na yan. Hindi ba pira na ng PCSO yan? Pira na ng taong bayan yan. Oh, di ba? Tama, pera ng taong bayan yun. Yung pinanlagay, kung totoo ha. Yung 1 billion na kung totoo ang pinanlagay kay Rapi Tulfo para manahimik. Pera ng taong bayan yun. Di ba? Kaya patuloy. Ito yung sinasabi ko na hindi pabawas yung mga nagugutuman nating mga kabayan. Bagkos, parami ng parami ang mga walang masaing nating kababayan. O kaya, di ba, sabi ni Rapi Tulfo, karamihan doon ang nananalo, kaibigan ni Mel Robles. Di ba? Pinapatama ng milyon. Baka papatamain din or pinatama din. Di ba? Kung totoo. Tuloy. Dahil sa kagagawa ninyong mga politikong mga kawatan. Yan ang Kawatan. Grabe, no? Grabe itong ni Kuya, revelation. Kawatan daw. Mga senador. Walang natira. totoo yan. Wala kayong kakonsekunsensya ng mga animal kayo. Hindi ko alam kung papaanong ko nito yan. Hindi ko alam kung Supreme Court. Tama pa ba itong mga pinaggagawa nitong mga animal na mga politikong to? Mamagitan na po kayo, Supreme Court. Dahil unang-una, wala naman talaga silang na ipapakulong dyan sa mga investigation nilang yan. Never silang nakapagpakulong dyan. Ang pinakulong lang nila dyan sa Kongreso, yung si Eric Siles at saka si Doc Loren Badoy. Well, wala naman silang karapatang magpakulong, di ba? Parang sa contempt lang. Contempt lang yun, pero yung husgahan para makakulong. Wala naman silang karapatan. Kaya lang naman sila nagkakaroon, di ba, in aid of legislation nga, kasi nga, gagawa sila, baka sakaling na makakuha sila ng idea na makagawa ng batas doon sa dinidinig nilang problema. Di ba? Ay, kaso ang problema, pang grandstanding lang talaga yun eh. Wala namang magagawang batas doon kasi may batas na para doon. Right. Dahil sa katarantaduhan lang ng mga yan, wala naman silang dapat nakuhan. Gusto lang nilang pigain yung dalawang resource person nila, binastos nila, pinakulong pa nila. So, ganyan itong mga animal na ito. Ang sinasabi ko lang dito, Supreme Court, mamagitan na kayo rito dahil nakikita nyo naman kagaya ng nga lang ng mga pangbabastos ng mga resource person nila. Pwede diba? Pwede ba yun mamagitan ng Supreme Court? Tanong lang, hindi ko kasi alam eh. Tuloy. May isang buhay na dyan na nawala dahil lang sa pangbabastos itong mga animal na mga politikong ito. Sinabi ko na po yan kanina, si Angelo Reyes.
Dahil sa pambabastos si Trillanes ay nagbaril sa sarili dahil hindi na niya nakayanan yung kahihiyan na ginawa nitong si Trillanes na ito. Kaya itong si Trillanes na ito, dapat ito, sinabi ko nga, pag nahuli ko, palalamon ko sa buhaya ko dito dito sa basement ko. May buhaya si Kuya sa basement. Sa Senado, Kuya, di ba sabi mo, marami din buhaya doon Palalamon ko sa buhaya pag nahuli ko yan. Maniwala kayo Ibig sabihin, hinahunting niya si ano. Ibig sabihin, hinahunting niya si Trillanes. Hindi lang niya mahuli-huli. Ito yung mga bullshit talaga ng mga politikong ito na walang ginawa kundi pahirapan ang mga kababayan ko. Pahirapan lalo itong mga mahihirap nating kababayan. Yan ang mga gawain itong mga demonyong ito. Yan po yung gustong-gusto nila, yung naghihirap ang taong bayan. Diba? Kasi para ma-exploit nila. Alam na ng marami yan. Yun nga lang, marami talagang nauuto pa rin kulang sa information or nakakatanggap man sila ng mga information pero hindi nila siniseryoso. Dahil importante sa kanila magkaroon sila ng ayuda. Diba? Grabe. Nakakapanggigil itong mga animal na ito. Kaya sinasabi ko nga di ba? Yung gusto makipagpatayan nga sa akin, i-call nyo na nga itong kwan ko. Lahat ng mga kawatan dyan, mapasinado, kongreso, lahat ng mga kawatan, humarap nga kayo sa akin, sa loob ng 10 segundo, lalagutin ko yung mga hininga ninyong mga animal kayo. My goodness, Kuya! Well, siguro talagang galit na galit itong si Kuya sa mga nakikita niya. Ang dami nga namang mali. Naisip niya yung paraan na to para lang mawala yung mga, yun yung naiisip niya. Para baka sakali nga naman, mawala yung kalokohan, corruption dyan sa Senado at saka sa Kongreso. Diba? Sobrang gigil ni Kuya. Kaya natin. Buisit kayo. Grabe. Grabe yung pangbabastos nyo dyan sa mga resource person ninyo. Totoo naman kasi. Kung hindi nyo alam yung sagot, kung hindi nyo gusto yung sinasagot ng resource person ninyo, pilit ninyo, diyan kayo nagagalit. Yun kasi hirap parang walang karapatan na itanggi ng resource person nila yung gusto nilang sagot na makuha, di ba? Hindi naman sila, diba? Palibasa, hindi naman kasi abogado to si Rapi Tulfo Hanggang sa sasabihin yung mga tanga. Di ba? Sinabi pa ni Tulfo na tanga daw. Katangahan daw yung ginawa ni Carlito Galvez. Ito pa. Kung kami mga ordinaryong mamamayan, sige, huwag na muna itong mga ordinaryong mamamayan. Kung yung mismong kapatid mo, si Ben Tulfo, hindi sinang-ayunan yung kabastusan mo. Bakit? Dahil unang-una, yung kapatid mo, si Ben Tulfo at saka si Erwin Tulfo na humarap din dyan dati sa Senado, binastos din ni Trillanes, kaya ang sama-sama ng loob ng kapatid mong si Ben Tulfo. Dahil pinagbintangan na agad na wala pa naman, malayong-malayo sa katotohanan, pinagbintangan, binastos na agad yan ni Trillanes sa hearing sa Senado. Naulit lang sa katauhan mo, Rapi Tulfo. Kaya mismong kapatid mo, hindi ka sinang-ayunan. Totoo. Kulang na lang sabihing bastos ka.
bastos itong kapatid ko. Kulang na lang niya sabihin ganun. Hindi kang sabihin ni diretsa ni Tito Ben yun kasi kapatid pa rin yan eh. Pero at least naiparating niya na, diba, na hindi tama yung ginagawa ni Rapi Tulfo. Kaso lang, mukhang matigas ang ulo eh. Even kapatid hindi pinapakinggan. Diba? Natin. Kung yung kapatid mo napuna yung kabastusan mo, how much more kaming mga nanonood? How much more kaming mga ordinaryong mamamayan? Tapos pag criticize, magdidemanda. Diba? Siya naman tong gumagawa ng problema niya. Siya naman tong gumagawa ng bagay na ikikriticize sa kanya ng taong bayan, ng mga small vloggers. Diba? Bakit ka nagagalit, Rapi Tulfo, pag kinikriticize ka? Hindi ka naman namin pinapersonal. Hindi ka namin para ipahiya. Dahil yung may ebidensya namang pinapakita pag kami ang nagbablog. Diba? Sa mga ginagawa mo. Kasi kung di namin gagawin yun, yung mga ginagawa mo dyan sa Senado, magiging tama sa paningin ng tao. Diba? Pag walang nag-criticize sa ginagawa mo, akala nila tama yung ginagawa mo. Na pamamahiya, pambabastos sa mga resource person. Diba? Tinatama lang naman namin. Kaya sana sabi ni Kuya, magbago ka na. Baguhin mo na yung style mo. Wala ka sa RTIA, nasa Senado ka. Diba? Dito lang muna tayo ng mga ka-MUG, mga kabatas at mga ka-UB. Yung the rest naman, parang ganun lang din, no? And siguro pwede rin gawan ko ng part 2 to. No? Yun. Siyempre muli, isang magandang umaga sa inyo lahat. Huwag natin kakalimutan na minsan na tayo mabuhay sa mundo. Gamitin natin sa tama. Mabuti. Maraming salamat.